Hey guys, what's up? My name is Sean Winning. Today, alikat pag-usapan natin kung paano mapapaiyak ni Attorney Zuleika Lopez. Itong apat, si Castro, si Acop, si Adjong, at saka si Suarez. Pakinggan muna natin mabuti ito. And then meron akong nakikitang isang content. No? Mas simplified niyang in-approach. Kung ano ang mga pwedeng maging kaso at kung ano ang mga consequences pag sila'y na found guilty dun sa mga kaso. There you go guys. Ayan. Panoorin natin itong sagutan ni Attorney Zuleika at saka ni Congressman Acop. Abogado yan, parehong abogado yan. Dito mo makikita guys kung paano ina-approach ng bawat abogado ang isang bagay. No? Starting with the facts, what are the issues, and ano yung possible na magiging ruling. So ganito yung nangyari dito. Okay, para makasabay kayo. So ang issue nila Acop, kinaharang di umano ng OVP ang paglabas ng mga information galing dun sa confidential fund. Ngayon, ang facts naman dito, ayon nga kay Attorney Zuleika Lopez, sabi niya, yung mga contents, no, nung hinihingi yung information is still under investigation. Apart from that, merong mga petition. Apart from that, at the time na nire-request nila yon, ito ay ino-audit pa. 'Di ba? So, saan siya maliron? Parang ganito lang yan guys nagsaing ka, halfway gusto mo nang kumain. Pinagpipilitan mo na gusto mong kainin yung hilaw pang sinaing. Sabi ni Acop, kumukulo pa gusto ko na kumain Gutom na ako Ngayon, nung kinain ni Acop, sabihin na lang natin halfway cooked na rice. Magrereklamo siya, hilaw pa yung bigas nyo Hilaw pa yung binigay nyo sa aking kanin. Di ba pinagpipilitan ninyo na gusto nyo makuha yung information when in fact, hindi pa tapos yung pag-audit ng COA. Okay, that's one part of it. The other part, totoo nga naman, yung pag-i-encrouch na ginagawa rito. I find it very surprising that one lawyer cannot even comprehend that part. 'Di ba? Kasi pagmamalaki pa ni Acop na siya ay galing sa military, given yung pa nga yun 'Di ba? Halimbawa ba, sisimplihan na lang natin kahit hindi na different branches of government, different agencies na lang. 'Di ba pag ang PNP pinasok ng NBI, may proper turnover? 'Di ba hindi pwedeng pumasok bigla ang PNP o ang NBI sa isa't isa when it comes sa mga kaso? Same goes with PDEA. 'Di ba pag nagkakaroon ng bypass operation ng PDEA, nagkakaroon dapat ng proper coordination between agencies and LGU? Naalala nyo ba yung bypass operation na nangyari dyan sa may Commonwealth? Sa may Evercotesco, specifically sa MacDo. Anong inaano nila doon? Wala raw proper coordination ang isa sa dalawa between PNP and PDEA. Kung nagkaroon ng proper coordination, walang namatay, walang barilan na nangyari. As simple as that. Para mas lalo nyo maintindihan yung sinasabi ni Attorney Zuleika dun sa letter na ginawa niya. Na ipinasa niya, finorward niya sa COA. Pero pinagpipilitan na itong mga to, 'di ba? Para nga naman magmukhang masama ang OVP. Pinagpipilitan nila ang bagay na akala nila hindi sila habulin ng batas. Panoorin natin to. You have no basis then. Or your writer, Mr. Ortonio, does not have any legal basis to state this thing. Tama.
You being a lawyer. You know, sometimes I really hate it when one lawyer making a statement like that. You being a lawyer. Kasi dito magba-bounce back sa kanya, no? Yung sinasabi ni Akop. Pakinggan natin. Puro claims lang ito eh, pero wala kayong pinapakita na legal basis. Tama? First question ko pa lang eh, ano ang aspect ng national interest na naapektuhan nito? Galing po ako sa military eh. Wala akong makita na aspeto na it would affect our national security. It will not affect the national security. Bakit sa tingin ni Akop? Dito ako, I mean, if they're talking about the confidential fund, the information within that confidential fund, bakit sa tingin ni Akop tinawag yun confidential, especially nang galing siya ng military? That every person there is an asset and informant of the government. They're just being paid for their security, for their life, for doing service. Diba? Hindi ba interes ng CPP-NPA kung sino-sino yung mga taong tumatrabaho at nagtatrabaho para sa gobyerno para magbigay ng mga information? Hindi ba interes, hindi ba national security na bawat Pilipinong involved sa pagbibigay ng information nalalagay sa alanganin sa ginagawa ng Congress? Tanong lang ha. Hindi ba national security threat na nagkakaroon ng idea ang mga CPP-NPA sa mga taong nakakatrabaho ng gobyerno? Alam nyo, ang pagiging actually it's a no-brainer. Hindi po madaling makakuha ng mga informant. Dahil ang informant, maliban sa binabayaran mo, dapat pinagkakatiwalaan mo rin. Maliban sa pagkakatiwalaan mo, established na yung integridad ng informant na yan. Do you really think that's easy? Sa tingin nyo, itong ginagawa na maunghang na to, hindi nagkakaroon ng plus factor para sa mga taga-CPP-NPA? Diba? Our stand, Your Honor, is just extreme caution in discussing matters like this, given that it is still pending investigation. That is the reason why we drafted and requested the Commission on Audit, Your Honor. It was just a mere request and for the Commission on Audit to consider. I saw one post coming from KLC, no, kay Crisette Chu. Sabi niya, itong taong to tahimik lang. Pero dahil sa ginawa nila, na-expose siya, there's a big possibility na pwede itong tumakbo for any government position. And definitely, mananalo to. Diba? Definitely, mananalo to. Ngayon, may nag-explain kung ano ang mangyayari sa tao or specifically, ano yung possible na mangyayari if mag-decide ang OVP na mag-file ng mga kaso laban kay Akop, kay Castro, kay Adjong at saka kay Suarez. Panoorin natin to. Alam niyo ba na ang pagsisiwalat ng confidential fund ng walang tamang pahintulot o proseso ay maaaring magdala ng mabigat na parusa? Maraming batas sa Pilipinas ang nagpoprotekta sa mga confidential na impormasyon. At kapag lumabag ka, ito ang mga maaaring mangyari. Paglabag sa Revised Penal Code, Article 229 at 230. Kung ikaw ay opisyal ng gobyerno at nagsiwalat ng opisyal na lihim, maaari kang makasuhan. Ang parusa, prisyon koreksyonal, 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taong pagkakakulong.
paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act RA 3019. Ang parusa, 6 na taon hanggang 15 taong pagkakakulong plus disqualification sa public office. Paglabag sa Data Privacy Act of 2012 or RA 10173. Kung may personal data sa confidential funds, maaari ka ring makasuhan. Ang parusa, may multang ₱250,000 hanggang ₱5,000,000 o 1 taon hanggang 6 na taong pagkakakulong. At hindi lang yon, may mga dagdag pang parusa mula sa National Security Act, RA 6713, Ethical Standards, at EO 608 para sa mga classified information. Ang transparency ay mahalaga pero may hangganan ito. Sa tamang proseso lang tayo para maiwasan ang legal na pananagutan. Sabi dito, tandaan, ang confidential fund ay ginagamit para sa sensitibeng operasyon tulad ng intelligence gathering at pambansang seguridad. Kung isisiwalat, maaaring masira ang misyon, malagay sa peligro ang mga tao sa likod ng operasyon at magdulo ng banta sa seguridad ng Pilipinas. So bakit sinasabi ni Ako, no, para sa kanya, if I understand it correctly, na wala naman banta sa seguridad ng bansa. Are we saying na mas alam pa ng taong ito ang mga batas kumpara sa isang dating law enforcer at abogado ngayon at the same time lawmaker? Dito nakikita natin kung gaano kapulpol ang ating mga kongresista. Nasa isang posisyon sila na hindi nila alam, okay? Hindi nila alam kung ano ang mga batas na pumoprotekta sa mga bagay na isinisiwalat nila ngayon. 'Di ba? So, sana, 'di ba? Sana mapag-aralan 'to ng legal team ng OVP. Sana hindi mapamarisan ng ibang politiko itong mga nagyayabangang kongresistang ito. Dahil sa mata ng maraming tao, ang akala nila tama ang ginagawa ng mga kongresistang ito. Puro pagyayabang, puro pagmamalaki, at puro paggamit ng kanilang posisyon. Kaya sana, sa susunod, wag na po nating iboto ang mga ganitong klaseng tao. Sana hindi tayo magpasilaw sa pera at pangako.